on our way to Mati. Totoo. Kasi gusto niya doon ako dalhin. Kasi maganda daw yung beach doon. So, dahil ito namang isa, wala namang pasok sa trabaho. Hindi, pinilit. Pinilit sa namin trabaho. siya. Kaya ginawa niya na ng paraan. Yep. Diniscard niya na lahat ng patient. I-discharge niya lahat ng mga naka-admit. Ganyan. Ganun. So, ayun. Anyway, mag-take out lang. I drive-thru kami for breakfast and then we'll go to Mati now. So, see you guys later. Bye! Bye! Ito yung multi-purpose na gym, di ba? Sports center. Ayan, sige, let's go. Yan ang struggle namin. Sige. Kasi butas ang aming cooler. Para-paraan. Oh. At least may lang ano. So ito yung sabi nilang sleeping dinosaur na hindi ko makita bakit siya dinosaur. Ulo. Ito yung ulo. Oo, tapos yung parang parang turtle. So anyway, hindi ko pa siya ma-imagine na dinosaur pero tapos yung parang ito ulo. Oo, tapos ito yung parang isang paa. Tapos parang okay, gets ko na. Na-imagine ko na. Okay. Parang nga turtle in a way na mahaba yung ulo. Oo. So ito yung ulo, ito yung paa na nakahilata, ito yung katawan, and then the rest. Okay. Ayan, sleeping dinosaur, sleeping turtle. Okay, let's go. So we're finally here sa Airbnb na nakuha ko near the Hican Beach. So mag-tour muna tayo. Ayan, so pagpasok, sofa, internet, tapos mini kitchen, tapos may dalawang room. Dito, yan, bunk bed, tapos may CR. Actually, ang gusto ko dito kasi may bidet. Siyempre, yung lactose intolerant person, then shower, and then another room na may double bed. Tapos may aircon. Parehas naman both rooms may aircon. And then, kitchen area. And then sa likod, ayan, may utility area. Tapos, wag ka, may outdoor shower. Oh, pero, yung outdoor shower, literal na outdoor shower. Kasi, outdoor na. Ayan, so, yun lang. I got this for around 2 plus for a night. Not bad kasi buong bahay naman. So, tas malapit lang din sa Hican Beach. Kaya, recommended. I'll put the link on the description box below para if meron man pupunta ng Mati sa inyo and you're looking for an Airbnb near the Hican Beach, then I'll really recommend this. Click nyo na lang yung link sa baba. So we're here at the Hican Surf Resort. This is what they call ginanggang. Together with mango shake. So tinakpan mo ako, diba? Pero hindi kasi ako kumakain ng banana na raw. Kumakain ako ng banana. Yung kinakain mo? Hindi, pero seryoso banana. Hindi ako kumakain hanggat hindi siya parang turon, banana cue, sabana, pinrito. Yun. Pero you won't see me eat ng banana na pinipili. Tapos diretso. Sarap kaya ako kumakain ng banana with balat. With balat? Masarap? Masarap yan. Yung test ng unggoy. Uy, yung unggoy nga. Yung pinipili nila.
Good morning. Day 3 in Davao. We're here. We're here again sa Dahican Surf Resort. We'll be having our breakfast here and swim. Then by lunchtime, punta na kami balik ng Davao City. So we're currently at UU in Tagum. So dito kayo magla-lunch. Natikim nila itong tapioca. Although a bit maasim nga yung mangga. Tapos hindi gaano matamis. So we are at Jack's lang pala. Jack's Ridge. So overlooking daw ng Davao, tapos may mga kainan or coffee tsaka bata or what. So ayun. Anong name nito? Wood and Coffee. Wood and Coffee. So this is from an artist daw. Na dito, Davao based? Yan. Cebumanlag. So, na tinurn na into a coffee or cafe. Tapos may art. Kineme siya. Art gallery siya. Ayan. It's one of the artwork of the artist. So we're currently at Wood and Coffee. Sobrang chill yung vibes. Tignan nyo. Yeah. Very industrial looking with all the concrete stuff. Tsaka yung mga metal or steel type sa loob. Pero yung vibes niya sobrang chill. Like you can just read a book here. Tapos may sound trip naman. Libre naman. As in, super chill. Kasi ang harap mo is ayan, puro trees, forest, ganon, with all the crickets and birds chirping and everything. So sobrang chill nung place. Peace and quiet kung tutuusin. If you want, well, peace lang talaga. Ayan. Medyo malayo. Saan nga to, banda? Magtuod? Yes. Yun. So sa may Magtuod.
Pero puntahan din siya, so make sure na medyo ano yung time ng pagpunta nyo kasi baka mamaya puno na rin. So just make sure to go here a bit earlier. Kami, it's already 6:10. So ayun, visit nyo na lang when you go here in Davao. Recommended. Morning, day 4 in Davao. So we're off to Bukidnon. Wala lang, magpapaka-adventurous na naman ang bakla. Kaya masang lupalop na naman pupunta. It's 5:22 AM. We're expecting to be there after almost 6 hours. Medyo near na rin pala sa CDO yung pupuntahan namin. But ayun, may supplier ako ng may isa akong supplier ng halaman because I still sell plants na taga Bukidnon. Tapos nung nakita niya nga last time na I am going to Davao, nag-chat siya, sabi niya, "Sir, punta ka ni Bukidnon." Sabi ko, hindi ko po alam kung makakapunta ako, but here I am going to Bukidnon. So ayun, anyway, safe trip for us and see you there. Currently in Bukidnon. Para akong nasa sa Benguet. Sobrang lamig. Sobrang lamig niya. Tapos, ayan, nakita nyo, halos we went through zero visibility na daan. As in, slow-mo talaga. Everything naka-hazard yung mga sasakyan kasi as much as possible, you have to drive slowly kasi mga pakuruba siya. Tapos, yun nga, zero visibility. Sobrang kapal ng fog and it's cold. Buti na lang nagdala ako ng jacket, pero ayan. Tapos yung dito, yan, parang animal quarantine stuff. Tapos a part of it, you have to go down, tapos may mat sila for protocols. Tapos kailangan mo tumapak dun sa mat, bababa ka talaga ng sasakyan. Tapos pag tapak mo naman, you can go back to the car and leave right after. Pero ayun, lamig. Grabe, parang ako nasa norte ng although north area naman to ng Mindanao, pero yung dinaanan namin kanina is quite really and until now very cold. So stop muna to eat breakfast, cup noodles, gaming, ganun. So let's go.
we chose to eat here breakfast. Taglokop Strawberry Hills. Just a few minutes after the quarantine stopover coming from Davao. Sobrang nice tong place. They offer glamping. Tapos wala ang ano ng view, sobrang ganda, sobrang tahimik. Worth it yung price ng mga glamping. Although as expected, pricey talaga. Usually gano'n naman yung mga range, but for me, worth it naman yung babayaran kung ganito naman yung, especially kung may ganitong view ka naman na makikita, especially every morning or gabi, ganyan. Ganda. May ipapatry na wine. Anong wine? Strawberry wine. Strawberry. Diba? Cheers. Ito po yun yun. Okay. Ito po yun. Yung unang tikim mo para siyang suka. Oo. Pero yung dulo niya yung humahagod sa lalamunan. May suka siya eh. Cold temperature. Ang nalasahan ko nga parang apple juice sa umpisa. Oh, hindi. Parang apple cider. Oo. Apple cider na vinegar. Tapos yung hagod niya. Sarap. Thank you po. Ang sarap. Ay. So after 5 to 6 hours, we are now at the Hilayan Adventure Park or Forest Park. Ay, grabe, the biyahe. Para kang Baguio Benguet, ganyan. Ay, sarap mag-stretch. Let's go. Pero, dito? Looban lang talaga. Tapos may pa horseback riding. So, we'll go inside. See you guys. So manual go-kart. Minsan it pays to be a kid again. Yung feeling na babalik ka sa pagkabata mo. Let's go! Tower take off. Hala. Ayun na nga. Ang super legit. Ito And we're stuck. We're stuck. Nakuha na yung momentum tapos na-stuck. Deads. Oh well. Sana matulak pa tayo. Pero pag ito talaga, naku. Ayan. Hala.
Dahan-dahan. Hello. Ayun, ayun. Dahan-dahan sa kamay. Ay! Aray! Aray, igat. Kamusta naman? Okay lang. Arm workout. Ano to? Buong arm, biceps, ganon, shoulder. Good morning. Day 5 and my last full day in Davao. We're off to Samal Island. Siyempre, as hubadero, hindi naman tayo papayag na hindi magbe-beach ulit. Kailangan maging negro tayo for this vlog at kailangan mag more hubad. Saglit lang naman daw yung biyahe going to Samal, kaya mga ilang minutes lang yun. Anyway, hope to have a good day today. See you guys later. Bye! Yan. So while waiting for the barge, bumili kami ng taho. So yung tao dito is 25, ganito. Tapos meron siyang evap sa taas at social kasi may pastro. Parang sa Manila wala namang straw. In fairness, bagay yung yung evap. Tanga, sinipsip sa baso. Push lang. Uy, in fairness, pati yung arnibal nyo What's that? Yung paggawa nung Yung sugar syrup. yung sugar syrup. The brown. Arte, di ba hindi alam yung arnibal? Nakakaya kasi. Taga-Spain kasi. Taga Spain kasi tapos napunta ng Hindi ko talaga alam. The word arnibal is not in their vocabulary. So we're here at Cavanico in Samal. Just a day tour. How much? 300. Included na may access ka na sa pool and then sa beach. Day tour. And what? Day tour. Yeah. Yun nga, day tour. Day tour siya na 300. So, very chill place. Magaganda yung rooms actually. Parang sarap na mag-book ng accommodation even just for an overnight stay. Good morning! Day 6 and my last day, technically half
here in Davao. So, flight ko na ng 1 p.m. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi, but I met this guy. Sa TikTok kasi yun, yung Jollibee filter. Tapos, parang yung filter is sino yung manlilibre sa kanya ng Jollibee. So, pakita ko sa inyo yung clip, the first one. Gutom ako. Sino manlilibre ng Jollibee sa akin? Ay, hello po. Rice na lang pala. And then, we met here. Tinupad ko yung libre ng Jollibee sa kanya. So, here's the second clip. After 3 months, Nalabrundi no ako Jollibee. Thank you po. Hey, happy birthday! Ay, thank you. Huwag mo na kayo pa. Thank you sa extra rice. Ito na lang po. Ay! Hello! Finally, nabigyan na siya ng rice. Extra rice. Tingin nung kakainin ko. Lagay ko din yung link ng TikTok niya on the description box below if you wanna see. Tapos, ayun, I'm done packing my stuff. Ayoko pa umuwi. Mamimiss ko yung dalawang sungot kong kaibigan. Wala, back to work na rin tayo bukas. Kailangan na ulit mag-ipon for the next travel. So, ayun, anyway, wala akong masabi sa Davao. Nakakatuwa. Yung word of my whole stay dito, parang word of the day lagi is progressive. Simula nung dumating ako. Because I've been hearing parang mga plans, ganyan. In fairness naman sa Davao, kahit papano, makikita mo yung progress ng mga bagay-bagay dito. And the differences sa Manila, like yung pinaka-na-amaze pa rin ako hanggang ngayon, yung mga parking nila walang bayad. Isa yan sa mga pinaka, wow, there, na kahit Ayala Mall siya, walang din bayad. Ganyan. And people are friendly naman. People are chill. Kumbaga medyo laid back din. Pero hindi rin naman nagpapatalo in terms of pagiging urban type, or I say parang Manila na rin talaga. But if you want to further discover more places, kailangan mo talaga lumabas ng Davao City. Like, kagaya ng pinuntahan ko, nagpunta ako na Mati, we went to Bukidnon, nakapag-Samal Island even for a short period of time. Pero in Samal, meron kasing mga island hopping. Hindi na kami nakapag-island hopping, so nag-chill na lang kami yesterday. And ang daming places to visit, restaurant, cafes, na halos lahat masasarap talaga. Parang wala namang ako nakainan na hindi masarap. So, medyo nagiging bothersome lang kasi natakay ako ng lactose intolerance ko, I think twice for my whole stay here. But nevertheless, sobrang enjoy, masarap lahat ng food. And well, technically, I can't wait to be back. Sana makabalik din agad soon. Ayun, if you plan to go here in Davao, and if you have any questions, feel free to comment down below or send me a private message on my social media accounts. And yun. Anyway, I hope you like and subscribe my channel, and sana nag-enjoy kayo for my Davao travel vlog. So I'm gonna see you guys on my next one next month. So, bye-bye!